Hello sa lahat! Meron tayo rito, Lenovo. Ang model nito, IdeaPad L3 15i ML05. Ang issue o ang problema nito, no power. So ito ngayon yung gagawin natin. Tara at simulan na natin! Ang unang ginawa ko rito, sinukatan ko ng voltage ang power supply o ang charger. So makikita na present ang supply o ang 20 volts. Sunod, ikinunik ko ang charger sa laptop. Makikita na hindi umilaw yung charging light indicator. Then wala ding ilaw sa power light indicator. Then kung makikita nyo, hindi ito nagpa-power on. Kadalasan sa mga ganitong kaso, may problema sa main power lane or kaya naman may problema sa charging section. Siyempre, hindi natin ito makikita o maichi-check kung hindi natin ito bubuksan. So, kaya bubuksan ko muna. Dito sa ginagawa natin, hindi na ako gagamit ng schematic kasi tinatamad ako. Kapag talagang sobrang hirap lang, sa ako lang yun ginagamit. Tsaka pag chicks ang nagpapagawa, siyempre, kailangan galingan. Pero siyempre, ginagalingan ko naman talaga palagi. So, ang next na ginawa ko, dinisconnect ko ang battery. Then, i-connect ko uli ang charger. At sinubukan ko uling i-power on. Nagbaka sakali. Dahil dun sa last video natin, makikita natin na mayroong problema sa battery at may pagkakataon na hindi nagpa-power on. So, dahil nasa likod ng motherboard yung first at second MOSFET, tinanggal ko muna yung battery. Then, connect ko muna sa power line switch kung present ang 3.3 volts. Hindi present ang 3.3 volts. So, kailangan talagang ibaba yung motherboard. So, ngayon, voltage check sa MOSFET. Sa input ng MOSFET, present ang 20 volts. So, ibig sabihin, good din ang connector. Sa output naman ng MOSFET, makikita na hindi present ang voltage. Ang sunod, check ko ang MOSFET. So, good pa yung MOSFET. Ang sunod na ginawa ko, hinanap ko yung charging section. Take two direct. Ang next na ginawa ko, ano ba yan? Ang next na ginawa ko, hinanap ko yung charging section. Botet. Ang next na ginawa ko, hinanap ko yung charging section. Medyo nahirapan tayo dahil hindi pa nagpapahulugan ng microscope si Master Iconfix. Kaya ang gamit natin, mini microscope lang. So ngayon, nakita ko na yung problema. Bali ang naging problema nito, pumutok yung charging control IC. Ang code ng IC na ito, BQ24780S. So ngayon, proceed na tayo sa solution, IC replacement. Sa pagpapalit ng IC o parts, mainam na original ang ipalit natin para siguradong tumagal. Itong ginagawa natin, basic na basic lang ito. Kahit bata na 20 years old, kayang-kaya. Then bago o pagkatapos palitan yung IC, i-check ang mga capacitor na nakakonect sa IC para sure na hindi sayang yung pagpapalit natin. So ngayon napalitan na at ready na itong i-test. So pagkasaksak natin ng power supply o ng charger, umilaw yung power light indicator. So ibig sabihin goods na to, 100%. Bali na i-test ko na din yung pag-charge nito. So okay na, wala nang problema. Bali ngayon ibubuo ko na lang ito. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti. Lalong lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you sa inyo lahat. At yun, okay na to. Okay, 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 okay. Okay.